Kinundinan ni Japanese Ambassador Endo Kazuya ang paulit-ulit na pangaras ng China sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sinabi rin niya na mas palalawigin ang iba pang mga kasunduan sa pagitan ng Japan at Pilipinas. May unang balita si JP Soriano. Sa selebrasyon ng ika-71 anibersaryo ng Japan Self-Defense Forces o JSDF, pinangunahan ni Japanese Ambassador to the Philippines Endo Kazuya kasama sina National Security Advisor Eduardo Año, AFP Chief General Romeo Bronner Jr. at iba pang matataas na opisyal ng Japanese Navy ang isang seremonya na kung tawagin ay Kagami Biraki, yung pagbubukas ng bariles laman ng sake na tradisyonal na inumin ng Japan. Ginanap ito sa loob ng isa sa pinakamalaking Yuga-class helicopter destroyer ship ng Japan na nakadaong ngayon sa pier sa Maynila. Strike! Masaya man ang mood, seryoso ang sagot ng ambassador ng Japan nang matanong tungkol sa pinakabagong pambobomba ng tubig ng China Coast Guard sa BFAR vessel sa West Philippine Sea. We are concerned about the repeated harassment and actions involving the use of water cannons. We would like to stress the importance of respecting the UNCLOS and the 2016 Arbitral Award. Wala pang tugon ng Chinese Embassy sa Pilipinas sa pahayag ng Embassy of Japan. Ang tinutukoy na 2016 Arbitral Award ng Ambassador ng Japan ay ang desisyong nagbabasura sa 10-dash line historical map ng China na umaangkin sa halos buong South China Sea at West Philippine Sea. Kinatigan din ng desisyong ito ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea at sinabing iligal ang ginagawang pangaangkin ng China. Ito ang unang pagkakataon na ipinagdiwang ang anibersaryo ng JSDF matapos aprubahan ng Japan ang Reciprocal Access Agreement o RAA na nauna na ring naaprubahan sa Pilipinas. Ang RAA ay isang opisyal na kasunduan sa pagitan ng dalawang bansa na magpapalakas ng kooperasyon at pagtutulungan sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines at Japan Self-Defense Forces. Bukod sa RAA, sabi ni Ambassador Endo, asahan daw na magle-level up pa ang iba pang kasunduan ng Japan at Pilipinas gaya ng Acquisition and Cross-Servicing Agreement o ACSA at ang Agreement on the Security of Information. Lahat daw ito ay mahalaga para matiyak na makatulong ang Japan sa pagpapalakas ng defense at security ng AFP. Negotiations, as I mentioned, are now underway for ACSA, and the discussions for the security of information is also undergoing. And the frameworks will form the legal and operational foundation to further advance our defense partnership. May we continue on to have lasting friendship and an enduring partnership for an open, secure Indo-Pacific region. Kanpai! Kamakailan lang, nagdaos ng trilateral exercises sa mga Coast Guards ng Japan, Pilipinas at ang pinakamatibay na kaalyado nito ngayon, ang Amerika. Ito ang unang balita. JP Soriano para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.